Hello. Good evening again. And tayo nagpupuri sa Panginoon sa isa na namang pagkakataon ng pakikinig at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Naway pinagpapala, patuloy ang inyong mga gawain dyan at ang inyong mga buhay ayon sa mga biyaya ng Diyos at mga biyaya ng salita ng Diyos. Panalangin niyo ako dahil may mga karamdaman ako sa aking katawan. Naway kagaling ako ng linggong ito. Bumabalik-balik kasi ang aking problema sa gallbladder. At naway kagaling ako sa mga natural na paraan. Hindi ako umiinom o gumagamit ng mga modern medicine. Yun lang ang mga organic na mga bagay. Naway kasama niya ako sa panalangin. Tayo manalangin. Aming Panginoong makapangyarihan, aming ipinagkakatiwala muli sa inyo ang inyong gawain, ang inyong salita, biyaya ng inyong salita na aming pakinggan ngayon. Samahan niyo kami sa pagtutuklas ng mga katotohanan sa maayos na pagkikinig at sa maayos na pagtanggap at pag-unawa sa mga katotohanan. At ang inyong kalooban na naway matutupad sa pagsagawa namin sa sunod sa pananampalataya. Samahan niyo kami sa aming pagpapatuloy sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Dito tayo mga kapatid sa Colosas 1, 9 hanggang 10. Dalawang bersikulo lamang, dalawang talata. Pag-aralan natin yung mga katangian ng paglago sa kalooban ng Diyos. Pag-aralan natin ngayon itong paglago. Matapos tayo mag-aral ng mga bagay ukol sa Ebanghelyo, sa nakalipas pinag-aralan natin ang mga hadlang sa paghahayag ng Ebanghelyo. Na ipinapanalangin nawa ninyo na hindi tayo mahahadlangan. Ngayon nating tingnan itong mga katangian ng paglago sa kalooban ng Diyos. Paglago ang ating pag-usapan. Paglago na espiritual. Ano ba itong paglago na espiritual? Ayon kay Pablo sa Colosas 1, ito yung mga katangian na lumalago tayo. Lumalago ang mananampalatayang Kristiyano sa kalooban ng Diyos. Ang ating kasing espiritual na paglago ay ayon sa kalooban ng Diyos. Wala naman tayong hinahanap pa sa ating pagkakristyano maliban sa tinatawag na kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay may mga kalooban sa atin. Tinawag tayo sa kanyang mga kalooban sa dapat magaganap sa buhay na ito. At yan ang kanyang mga kalooban. At kailangan tayong may kaalaman at kilalanin ito natin at lalago tayo dapat sa mga ito. Basahin natin ang Colosas 1, 9 hanggang 10 lamang. Dahil dito hindi pala 10 hanggang 12, sorry. 4 na talata. Dahil dito kami naman mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kaniyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago naman sa kaalaman ng Diyos na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kalwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat
sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Yan mga kapatid ang ating tingnan, ating pakinggan, ating aralin ngayon sa mga salitang ito ni Apostol Pablo. Tingnan natin sa mga salita ng mga ito ang mga katangian ng paglago sa kalooban ng Diyos, or what we call the characteristics of growing in the will of God. Ito ang panalangin ni Pablo at ang kanyang kasama. Ayon sa Colosas 1:1, ang kasama ni Pablo sa pagsulat sa Colosas ay si Timoteo. Si Timoteo, at kaya pag sinabi niyang kami, hindi kami tumitigil sa panalangin sa inyo, ay sinama niya si Timoteo na kanyang kamanggagawa. Kanya panalangin ito ni Pablo, at hindi lang panalangin na walang laman, na walang direksyon. Ito'y panalangin mula sa Diyos mismo, mula sa salita na inspired word of God. At ibig sabihin, kalooban niya. At ang panalangin na ito tungkol sa kalooban ng Diyos. Kaya ang versikulo 9 nagsasabi, upang kayo, dito sa 9, dahil dito kami naman mula ng araw na aming marinig. Narinig nilang pananampalataya ng mga taga-Kolosas. Hindi kami nagsitigil sa pagpanalangin at ng paghingi. Yun, nananalangin sila. Hinihingi sa Diyos. Ano ang hinihingi ng apostol at ni Timoteo sa Diyos sa taga-Kolosas nung marinig nilang kanilang pananampalataya? Ay puspusin nawa sila ng kaalaman sa kanyang kalooban. Mapuspos, mapuno. Ang kalooban ng Diyos ay dapat prioridad sa kanilang buhay. At ito ay sa pamamagitan ng buong karunungan at pag-unawa sa Espiritu. Ang kalooban ng Diyos ay nalalaman sa pamamagitan ng karunungan at pag-unawa. Kailangan tayong manalangin ng karunungan, pag-unawa sa pamamagitan ng Espiritu niya upang papasok tayo sa kaalaman at hindi lang tayo magkaroon ng kaalaman sa kalooban ng Diyos, kundi maranasan natin, lalakad tayo. Kaya ito, lakad ito, no? Katangian, mismo mga lakad na dapat mangyayari sa Kristiyano sa atin. Una, anong unang katangian na ipinapanalangin ni Pablo sa kanila? Sa katangian ng paglago sa kalooban ng Diyos. Na isang paglalakad na nararapat sa Panginoon at nakalulugod sa Kanya sa lahat ng bagay. Tingnan nyo anong lalim, anong tinding kinihingiling ni Pablo sa kanila na sila'y lalakad. Anong klaseng lakad? Nararapat sa Panginoon. At nakalulugod sa Kanya sa lahat ng bagay. Isang lakad na nararapat. Ibig sabihin, kung ano dapat ang gawin para sa Panginoon at tayo'y tanggapin niya, yun ang lakad na nakalulugod sa lahat ng bagay. Ibig sabihin sa ating pananalita, sa ating pag-iisip, sa ating damdamin, sa ating pakikisama, sa ating bahay, sa ating pakikipag-isa bilang mga Kristiyano. Nakakalugod, maayos. Katanggap-tanggap tayo, ibig sabihin, sabi ni Pablo. Ano ibig sabihin nitong lakad na nararapat sa Panginoon? Ayon sa Biblia, una, nararapat sa Panginoon na lakad ay itong nararapat sa Ebanghelyo. Sinabi ni Pablo sa Pilipos 1:27, naway pagsikapan ninyong mamuhay na nararapat sa Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo na ating narinig na sa pamamagitan noon ay sumampalataya tayo. Tayo nabuhay. Tayo ay nagkaroon ng pagkilala sa Diyos. Yun, ang Ebanghelyo. Nararapat tayo sa Ebanghelyong
ah, gumawa ng bagay para sa ating kaligtasan. Ang Ebanghelyo kasi ay siyang biyaya ng kaligtasan. Kaya nararapat tayo dapat yun ay banal na Ebanghelyo. Yun ay si Kristo mismo na nagpapakahirap para sa atin. Nag-alay ng kanyang sarili. Kaya dapat ang ating buhay ay karapat-dapat doon sa ginawa ni Kristo sa atin. Pangatlo, ang lakad na nararapat sa Panginoon, itong lakad na maingat. Sa English pa, sa King James Version, it's a circumspect walk. Walk circumspectly. Efeso 5:15. Pagsikapan ninyong magsilakad na maingat, na di tulad ng mga hangal, kundi tulad ng mga marurunong. Yun. Yun pala ang maingat na lakad ay lakad ng marurunong, hindi hangal. Kung marunong tayo, may karunungan, lumalakad ng maayos, tama, maganda, hindi hangal na lakad. At ang lakad din na ito ayon sa kay Pablo sa Filipos 3:9, ang lakad na ito ay lakad na matuwid. Matuwid na lakad. Kailan ba tayo tinuwid? Walang matuwid kahit isa, sabi ng Biblia. Ang ating katuwiran si Kristo. Kaya nga tayo naligtas. Sapagkat noong sumampalataya tayo noong Kristo na nagtuwid sa ating liko, ang ating kasalanan na nilabag ay kanyang tinupad. Ang ating linabag, tinupad niya. Siya nagiging kapalit sa atin. Kaya, nung sumampalataya tayo sa Kanya, ang Kanyang pagiging matuwid ay naging atin. Kaya paglalakad tayo, yun lamang doon sa ipinagkatiwala, ipinaangkin sa atin na righteousness of Christ. We walk in that platform. Christ has made us righteous. And so we walk in His righteousness. Yun, lakad na matuwid. A walk of righteousness. Filipos 3:9. Lakad ayon sa pananampalataya din. Itong nararapat na lakad na lumalago sa kalooban ng Diyos ay lakad ayon sa pananampalataya. Ayon sa 2 Corintios 5:7. That you walk by faith, not by sight. Ang ating lakad na Kristiyano hindi ayon sa laman o sa nakikita, kundi ayon sa hindi nakikita, sa pananampalataya. Yan ang sabi ng Hebreo 11:1 na ang ating pananampalataya ay ang pagkilalas o pangmakita ang mga bagay na hindi natin nakikita. Ibig sabihin, hindi natin nakikita ang Diyos kung tayo nananalangin tayo. Hindi natin nakikita ang Diyos, kaya hindi tayo, pero sabi ng Biblia, nakakakita siya sa atin, ayon sa pananampalataya. Kaya anumang bagay na sinabi ng Biblia na dapat isagawa natin na ayon sa pananampalataya, pananalig, pananalangin, pagpapasalamat, pagpupuri, ano pang mga bagay na nagpapakita ng lakad ng pananampalataya, tayo'y gagawa noon. Ano pa? Lakad na naaayon sa pagkatawag sa atin. Ayon sa Efeso 4 ay dapat lumakad tayo ayon kay Pablo na aayon sa ating pagkatawag according to our vocation. Ang ginamit sa King James Version is vocation, calling. That we walk worthy of the calling, the vocation which we are called. Yan ay banal na tawag. Ayon na kay Pablo sa Filipos 3:14, ito ay mataas na tawag. Ito ay high calling of God. Holy calling and high calling. Yun ang ating lakad na roon sa kabanalan ng ating pagkatawag.
ito din ay lakad ayon sa gabay ng Espiritu. Ang ating pagkakristyano ay espiritual na gabay. Mayroong Espiritu ng Diyos na nakatira sa atin. At doon tayo lumalakad ayon sa kaniyang matuwid na gabay, mga kapatid. Lakad din ayon sa pag-ibig. Ang lakad na aayon sa Panginoon, nararapat sa Kanya ay lakad ng pag-ibig. Ibig sabihin, ang ating pag-ibig sa kapatid ay nagpapatuloy. Ang ating pag-ibig sa walang panahon na tayo'y namumuhi sa kapatid at hindi natin gusto. Ibig sabihin, nagkakasala tayo patuloy. Tingnan mo ang kapatid mo. Ikaw ba'y may masamang nararamdaman sa kanya na ayaw mo siya? Kasalanan yan. Dapat ibigin mo ang kapatid mo. Dapat mayroon tayong maganda, mabuti, hangarin lagi sa kapatid. Kaya lakad ayon sa pag-ibig. Ayon ang sa Efesos 5:2 na lumakad kayo sa pag-ibig. That you walk worthy in love. Walk in love as Christ loved us and gave Himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Lakad na nakalulugod sa Kanya sa lahat ng bagay. Yan ang sinabi natin kanina pa. Pangalawa, na katangian. Katangian ng paglago sa kalooban ng Diyos. Itong pagbubunga ng bawat gawang mabuti. Ang kalooban ng Diyos ay maging mabunga tayo. Pag tayo'y nananatili kay Kristo, sinabi ng Juan 15 na tayo'y mamumunga kagaya ng mga sanga. Ngunit ang bunga dito na sinabi ni Pablo sa ating paglago ay sa mga gawa, sa mga bawat mabubuting gawa. Ibig sabihin, ano mang ginagawa natin, tayong mga Kristiyano ay dapat mabunga. Mabunga tayo. At ito'y bunga ng mga gawa natin ayon sa righteousness of God. Hindi nga tayo umaangkin sa anumang gawa natin. Ako'y magaling, ako'y maayos. Wala tayong gano'n. Ibig sabihin, nung tayo'y tinuwid ni Kristo, lumalakad tayo ayon sa katwiran ni Jesus. Magbubunga tayo doon sa platapormang yun. Kasi pag angkinin mo na ako'y ayos, magaling, ikaw na yan. Ibig sabihin, doon tayo nakipag-isa lang tayo kay Kristo. Ang ating pagkamatuwid ay pagkamatuwid niya. Walang atin. Sumasabay lang tayo sa kanyang katwiran. Doon tayo nagbubunga. Kaya, tinawag tayo sa patungo sa paggawa ng mabuti. Ayon sa Pangalawang Timoteo 3:16 at 17, ang salita ng Diyos na siyang sumasaway sa atin, nagtutuwid sa atin, nagtuturo sa atin ng tama. Ito ay ihahanda tayo sa mabuting gawa. At sabi naman ng Efeso 2:10 na tayo ay we are the tayo ang linikha ng Diyos ng kaniyang tinatawag na workmanship. Kung ano ang pinakamagaling niyang gawa, workmanship tayo. You are the workmanship of Christ, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tingnan mo, tayo kaniyang workmanship. Hinubog tayo sa kaniyang paraan at magbubunga. Yun ang plano sa atin. Magbubunga tayo sa panalangin. Ang ating mga panalangin ay sinasagot, umaayos ang ating buhay. Nagbubunga tayo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. May naligtas man o wala, nagpapahayag ka. Masaya ka na inihayag mo ang pangalan ni Kristo at ang Ebanghelyo. Gawain ng pakikipag-isa sa pagpapatatag ng kapatid sa church, no? Magkakasama tayo, lumalago tayo sa pagsasama-sama.
Lumalago tayo ang ating relasyon. Kumusta ang inyong mga relasyon? Lumalago ba kayo sa inyong pagsasama? Nag-iibigan, nagsasamahan. Oh, dapat very close ang Kristiyanong mga kapatid. Nagtatawagan ng mga problema, mga kabigatan at nagsasama-sama upang malutas ang mga problema. Yun, gawain yan at lumalago tayo. Gawain ng pagtuturo, lumalago tayo sa pagtuturo. Aral, 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 kinig, kinig, kinig sa pagtuturo. Sa gawain ng pakikinig, makikinig tayo, nakikinig at lumalago tayo. Lumalago, nagbubunga sa bawat mabuting gawa. Gawain ng pag-aayos ng simbahan, yung paglinis-linis, pag-aayos, pagluluto. Yun, mga gawain naman yan ng iglesia. Pangatlo, na nagsisilago sa pagkakilala sa Diyos. Ito yung pangatlong binanggit ni Pablo sa Colosas 1:10. Lalago sa pagkilala sa Diyos. Growing in the knowledge of God. Ito ay isa sa basic issue sa pagka-Kristiyano natin. Ang Kristiyano ay lalago talaga tayo sa pagkakilala sa Diyos. Dalawang bagay yan. Ito ay mula una sa kaalaman sa Biblia. Mula sa salita ng Diyos. Tayo aral ng aral, kinig ng kinig. Lumalago tayo. Ilan na bang hundreds na, no? Isang taon, mga 51 weeks. 51 messages sa isang taon. Di 50 times, almost 5 years na tayo. 250 messages, halimbawa. Di tayo lalago niyan. Dapat lumalago tayo. Dapat ang nag-aaral ka ngayon, mamaya review mo. Kinukopya natin, sinusulat ng anak ko para ipadala diyan sa inyo. Lalago tayo sa kaalaman sa Diyos. Ang lungkot ko, kapatid, kung hindi kayo lalago dyan. Ang lungkot ko na nagtuturot mga ngaral, linggo-linggo, biyernes na biyernes, kapag hindi kayo lalago. Sapagkat ito ang aking tawag na tayo'y mangaral o panglalago ang mga tao. Sige, ano pa, ito'y nagmumula din sa karanasan. Yung mga aral, yung mga katotohanan sa Diyos, ating linalakad, ating nararanasan, ating naranasan ang Diyos sa araw-araw nating lakad sa panalangin natin, sa pakikisama sa mga problema, sa mga panahon ng kabigatan, naroon siya. Sa panahon ng tayo nagkasala din, tayo nagsisisi at kinahabagan tayo ng Diyos. Sa mga panahon na walang-wala tayo at bibigyan niya tayo ng pangangailangan. Ito rin ay paglago sa ating pananalig sa Kanya. Pananalig tayo. Paglago sa kaalaman, paglago sa pananalig. It's growing in the faith of the God that we say we are increasing in our knowledge of Him. So yun, ayon sa awit 9:10, silang nakakakilala sa Kanya ay nagtitiwala. Those who know His name, trust in Him. Kaya pag nakakilala tayo, nananalig tayo, lumalago. Pangapat, pag pinapanatag ng buong kalakasan ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Matapos tayo lalago sa kaalaman, sa pagkakilala sa Diyos, meron ditong pagpapatatag ng buong kalakasan. Ibig sabihin, paglago rin sa ating pananampalataya, lakas ng ating pananampalataya. Wala namang ibang narito sa atin sa harapan ng Diyos kundi ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, tumatatag sa pananampalataya ng buong kalakasan. Kung meron pang level o sabihin nating dami, diba? O sa physics, meron yung volume, meron yung bilis, diba? Meron din yung dami or bigat o haba. Yun. Kaya doon sa Episo 3:17 hanggang 19 sinusukat
Ang haba, ang taas, ang lalim ng pag-ibig ni Kristo. Yun. Tumatatag tayo ng buong kalakasan niya. At ayon ito sa kanyang kapangyarihan, ang ating lakas na tumatatag sa atin ay hindi mula sa atin, mula sa kanyang dakilang kapangyarihan ayon sa Episo 1:19 at 20, na makilala natin ang kanyang kapangyarihan. Yun. Wala tayo niyan. Wala tayong lakas. Napakalambot natin, napakahina natin. Wala tayong mabuting gawa kasi si Kristo lang ang sa kanyang katuwiran naging mabuti tayo. Ngunit ayon sa kanyang kapangyarihan, tayo pinapatatag. Ang ganda. Ang bait ng Diyos sa atin sa pamamagitan niya ay patatagin tayo. May tatlong bagay sa katatagang ito na mula sa kanyang kapangyarihan. Una, na may buong pagtitiis. Pag tumatatag tayo, marunong na tayo magtiis. Pagtitiis, patience, tiis. Positive na tiis. Dahil ang pagkakristyano ay hindi naman madali. Kaya tayo nagtiis, pagtiisan natin ating kapatid na ganito, ganyan. Huwag nating kamuhian, panalangin, pagtiisan ang mga problema sa bahay, sa ating anak, sa ating asawa, mga pagtitiis sa pagpalaganap ng Ebanghelyo, pagtitiis sa paggawa ng mga mabuting bagay. Ano pa? Na may buong pagtiyatyaga sa mga kahirapan. Sa ibang Tagalog, pagbabata. Medyo malalim yan. Ano yung pagbabata? Pagtatyaga na may paghihirap. Ibig sabihin, long suffering. Ang pinapatatag, nagtitiis, may pagtitiis, kayang-kaya kahit mahirap. Kaya natin yan. Yan ang laging sinasabi ni President Felipe Ramos. Kaya yan, kaya natin yan. Kaya pinapatatag na may pagtitiis at may pagtatyaga sa mga kahirapan at katapusan na may kagalakan. Yun, bawi ang pagtitiis, bawi ang pagtatyaga. Dahil may kagalakan. Yan ang tawag ni Pablo, utos ni Pablo sa Filipos 4:4. Rejoice in the Lord always. Magkaroon kayo ng kasiyahan sa Panginoon sa lahat ng panahon. Kasiyahan. Katapusan, matapos ang pinapatatag na katangian, itong katapusang katangian, lumalago sa pagpapasalamat. Itong pagpapasalamat, ayon sa versikulo 12, ay hindi lang katangian na isagawa, kundi mismo katangian ng paglago. It's not just a little thing to be done in the Christian life. Ito'y malaking katangian sa ating buong pagkatao. Dahil ang Diyos ay biyaya. Nagbibigay. Lahat ng atin ay Kanya ibinigay. Wala tayo. Tayo lang ay mga katiwala. Katiwala ng lahat ng Kanyang ipinaangkin sa atin na hindi naman atin. Wala tayo. Tayo mga alagad, tayo mga utusan, mga alipin. At dahil wala tayo, at sa Kanya nagmula ang lahat. Araw-araw, minuto-minuto, ang hininga natin, buhay natin, wala. Wala tayong may pagmalaki. Kanya, ang pagpapasalamat ay kailangan. Bawat tanggap, bawat bagay na narating natin, natanggap natin, tayo nagkaroon, tayo'y nakaranas ng anumang mga mabubuting bagay. Nagpapasalamat tayo. Ayon sa Biblia, pagpapasalamat sa mga kabutihan ng Diyos. Mabuti siya, mabuti. Ulit-ulit sa mga salmo,
The Lord is good and His goodness endures forever. Pagpasalamat dahil sa mga gawa ng Diyos. Ang Biblia ay puno ng mga gawa. We praise God and thank God for His wonderful works, His great works. Pagpapasalamat katapusan dahil sa mga kaloob ng Diyos sa atin. Kaloob ng sasagawa ng kanyang gawain. Mga gifts, no? Ang church ay binigyan ng Diyos ng kanyang mga gifts upang gagalaw ang iglesia. May tagapagturo, may tagapanguna, may pananampalataya. Marami niyan. Mga babae at lalaki, isang katawan. Yan mga kaloob niya. Kaya ito ang paglago sa kalooban ng Diyos ay mga katangiang ito kailangan. Una, dapat tayo lalago sa paglalakad na marapat, na nararapat sa Panginoon. Lalago tayo sa pagbubunga sa lahat o sa bawat mabuting bagay. Lalago tayo sa pagkilala sa Diyos. Lalago tayo sa pagiging matatag ng buong kalakasan ayon sa kanyang kapangyarihan. Lalago tayo sa pagkakaroon ng puso na nagpapasalamat. Tayo manalangin. Purihin ka, Ama naming Diyos, sa iyong salita, mensahe para sa amin. Nalangin namin na kami nawa ay lalago. Kami nawa ay lalago sa na nararapat sa inyo sa lahat ng bagay. Na kami lalago sa pagkilala sa inyo sa bawat araw. Kami nalalago sa inyo, Panginoon, na pumapupuno kami ng pagpapasalamat dahil kami ay inyong pinapalakas, pinapatatag mula sa inyong kapangyarihan upang kami ay mapagtiis at magtyatsyaga. Purihin ka, O Diyos, sa inyong mga biyaya at salita sa amin ngayon. Dalangin naman ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Nawa'y pinagpapala kayo hanggang sa inyong pagtapos at pagpapatuloy. Amen. Hanggang sa sunod nating pakikinig.